sa likod ng sariling interes. Si Rommel ay isang lalaking kilala noon sa kanilang baryo bilang responsableng ama at masipag na asawa. Kasama ang kanyang asawang si Lina, binuo nila ang isang tahimik ngunit masayang pamilya. Mayroon silang 2 anak, sina Jessa at Miko, parehong masisipag sa pag-aaral. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting nabago si Rommel. Nagsimula siyang magtagal sa labas ng bahay, madalas magpalipas ng gabi sa mga inuman, at kalaunay may napabalitang babae, si Sally, isang mas batang dalagang nagtatrabaho sa kalapit na bayan. Nang mabisto ni Lina ang katotohanan, nabasag ang mundong maingat nilang binuo. Pilit pa rin siyang nagpakumbaba, umaasang magbabago ang asawa. Ngunit si Rommel, sa halip na magsisi, tuluyang iniwan ang kanyang pamilya. Pinili niyang manirahan kay Sally, isang babaeng may regular na trabaho at siyang bumuhay sa kanya. Mabilis ang mga unang buwan. Parang panibagong buhay para kay Rommel. Wala nang responsibilidad, walang iyak ng bata, walang sermon ng asawa. Buhay binata uli. Pero habang lumilipas ang mga taon, napansin niyang unti-unti siyang nawawala ng saysay. Hindi na siya ginagalang ng mga tao at ni hindi makatingin sa kanya ang sarili niyang mga anak kapag napapadaan siya sa baryo. Si Sally, na dating puno ng lambing, ay nagsimulang mapagod. Hindi kita anak para buhaying parang inutil, madalas nitong sambit. Si Rommel, dating ama ng tahanan, ngayoy isa ng palamunin. Isang araw habang siya'y naglalakad pa uwi mula sa sabungan, nadaanan niya si Miko, ngayoy dalagang nagtatrabaho na sa munisipyo. Tiningnan siya nito ng walang ngiti, walang galit, pero punong-puno ng tanong, "Bakit mo kami iniwan pa?" Hindi siya nakasagot. At sa gabing iyon, habang si Sally ay abala sa pag-aasikaso ng trabaho at siya'y nakatulalang mag-isa sa maliit nilang inuupahan, naramdaman niyang hindi pera o sarap ang tunay na sukatan ng buhay, kundi ang pagmamahal at respeto ng pamilyang minsan niyang pinili pero siya rin mismo ang tumalikod. Aral. Ang sariling interes ay maaaring magdala ng pansamantalang aliw, ngunit walang papantay sa halagang ngiti ng anak at haplos ng pamilyang totoong nagmamahal. Ang pagsisisi ay laging nasa huli, at ang panahong nawala ay di na muling maibabalik. At kahit anong dasal mo sa handa mo, kaplastikan lang yon.